You can't say no this time, Arturo. I want a grandchild as soon as possible. May pinalidad na wika ng ama ni Arthur James Larson na si Armando. Arturo ang tawag nito sa kanya kapag nagagalit ito. Pero Dad, hindi po ganun kadaling gawin ang gusto nyo. Alam niyo yung dahilan. Giit niya. Naroon siya sa kanyang opisina at binulabog ng pagdating nito. But it's been 5 years. 5 taon na pero hindi ka pa rin nakakawala sa bangungot na ginawa ng babaeng yun. Sino ba ang doktor mo ngayon, ha? Sino? At ora mismo'y ipatatanggal ko sa ospital natin. Napailing na lang si Arthur. Ang pamilya nila ay may-ari ng naglalakihang ospital sa buong bansa, pati na ang construction at logistics. Larson Group of Companies is one of the leading and largest companies in the Southeast Asia when it comes to healthcare. Kaya naman madalas na dumarayo pa sa Pilipinas ang mga kilalang tao sa mundo para lamang magpagamot sa ospital nila. Dad, you can't fire a doctor without valid reason. Isa pa po, isa sa pinakamagaling na doktor sa Pilipinas si Vincent. One of the youngest we hired to be exact. I don't care kahit siya pa ang pinakamagaling sa buong mundo, Arturo. Kung hindi kanya kayang gamutin, walang kwenta sa akin ang pinag-aralan niya at pinapasahod ko sa kanya. Mariing tugon nito. Pero hindi naman po niya kasalanan kung bakit hindi pa ako gumagaling. At sino may kasalanan? Ang babaeng yun? Akala ko ba kinalimutan mo na siya, ha, Arturo? Oo nga, I totally get over her ages ago. Kayo lang naman ang ginigiit na hindi pa eh. Oh, sino ngayon na may kasalanan? Ikaw ba? Napapikit ito, hindi maituloy ang sinasabi. Napabuntong hininga si Arthur. Hindi ko rin alam, Dad. Kahit anong pilit ko, hindi ko magawang gawin yun. Kahit pa ilang babae ang maghubad sa harapan ko. Kahit nagaano pa sila ka-sexy. Wala talaga. My impotence hasn't gone. Ginagawa ko naman ang lahat ng sinasabi ni Vincent pero ganun pa rin. Walang progress. 5 years ago, Arthur was diagnosed with psychogenic erectile dysfunction or psychological impotence. Sa madalit sabi, ang sakit niya ay nagmumula sa kanyang isip o emosyon na automatic na pinapatay ang sexual response niya sa mga babae. Ang pinag-ugatan nito ay nang makita niya sa akto ang kanyang ex-girlfriend na kasama ang ibang lalaki sa kama. After that, he tried sleeping with other women. Pero sa tuwing nasa kama na sila, paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang ginawang yon ng dati niyang kasintahan. Hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng gana sa pakikipagtalik. Nang malaman ng kaibigan niyang si Vincent ang sitwasyon ni Arthur, pinayuhan siya nitong magpatingin dito mismo. Isa kasi itong psychologist. Ayaw pa sana niya dahil ayaw niyang pag-usapan ng ibang tao. Pero nangako naman ng kanyang kaibigan na hindi nito ipagsasabi ang kondisyon niya. Ang kanyang ama naman, na hindi lingid sa kaalaman nito ang nangyayari sa kanya, ay pinapirma ng confidentiality ang kanyang kaibigan, pati na ang ilang staff sa kanilang ospital. Yun ay para masigurong wala ngang lalabas na kahit na ano. Dahil iniingatan din nito ang pangalang pinaghirapang ilagay sa pedestal. No, may paraan pa. Hindi ba sinabi rin naman ni Vincent na pwede kanyang kunan ng sperm samples through injection? Then we're going to hire a surrogate. Wika ng kanyang ama makaraan ng ilang saglit. Dad, just give me a break, okay? Ginagawa ko naman ho lahat eh. Just not right now. At kailan pa, ha? Kailan ka pa mag-iisip na bigyan ako ng apo? For God's sake, Arturo. You're 38 already. Hindi ko hahayaang maputol ang legasiya ng pamilya natin ng ganun-ganun na lang. Hindi pa ako nahihibang. Kaya sabihin mo rin sa kaibigan mo si Vincent na schedule ka para sa direct sperm retrieval at ipa-freeze agad ang makukuha. Kapag healthy at okay naman ang samples, saka tayo hahanap ng babaeng magbubuntis ng anak mo. Aanhin natin ang yaman natin, anak, kung walang magpapatuloy nito sa hinaharap. Mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan natin. Giit pa rin ni Mr. Larson. I know and I understand you, Dad. Pero hindi niyo may gagarantiya na healthy nga ang makukuhang sample sa akin. Ang sabi ni Vincent, mas malaki ang tsansa kung sa natural na paraan. Isa pa, kailangan ko rin magpahinga sa loob ng 3 buwan para nga masigurong healthy nga ang lalabas sa akin at para hindi tayo mag-aaksaya ng pera. Oh, problema ba yan? Noon ko pa sinasabi sa'yo na mag-indefinite leave ka muna. Leave the company to me. Malakas pa ako at kayang-kaya ko pa itong patakbuhin. Isa pa, magagaling ang mga tauhan natin. Hindi na sila Mr. Pang utusan para gawin ang mga trabaho nila. Napailing na lang si Arthur sa tinatakbo ng usapan nila. Alam niyang mahihirapan na siyang kumbinsihin ito sa ganoong sitwasyon. Kapag hindi mo ako sinunod, mapipilitan akong alisin ka sa pwesto mo, Arturo. Sabi pa ng kanyang ama na mabilis niyang ikinalingon dito. Dad, you can't do that. I'm your son.
I can, and I will, Arturo. Just don't make me lose my patience. Muling napabuntong hininga si Arthur. Sokdulan na talaga ang pamimressure sa kanya ng ama para magkaapo. Alright, I'll find a way to make your dream happen. Pero kapag hindi talaga ito umubra, wag nyo na akong guguluhin kahit na kailan. At kung gusto nyong ituloy ang negasiya nyo, mag-ampo na lang tayo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti si Mr. Larson. Deal, I'll give you 1 year to give me a grandchild. Kaya sa loob ng mga panahong yun, wala kang ibang gagawin kung hindi ang intindihin ng sarili mo. I'm not yet in my 70s kaya kaya ko pa namang magtrabaho. In fact, magandang oportunidad ito para bumalik ang sigla ko at pansamantalang mawala sa isip ko ang kinakaharap nating sitwasyon. Okay, kayo na muna bahala sa kumpanya. Ako naman gagawa ng paraan para magkaanak. Great idea. And when I say gagawa, I don't want pressure, okay? Got it. Good luck, son. Paramihin mo ang ating angkan. Mabilis na tugon ng kanyang ama. Muling napailing si Arthur. Para kasing ganoon lamang talaga kadaling gawin ang nais nito. He will make a baby for Christ's sake. At kung may makikita lang siyang paraan para magawa ang sa tingin niya imposible ngayon, susunggaban na talaga niya yon. Wala na rin siyang pakialam kung ano ang magiging kapalit niyon dahil mas mahal niya ang kanyang ama higit sa kanino man. Sila na lang dalawa ang mayroon ng isa't isa, kaya kung ano man ang hilingin nito, basta't kaya niya, ibibigay niya. Pagkatapos ng usapan nilang yon, kinabukasan ay nagtungo siya sa ospital na pag-aari nila, ang Larson Medical Center of St. Therese, isang semi-private hospital. Peter, sinabihan mo ba si Vincent tungkol sa pagpunta natin ngayon? Tanong niya sa kanyang assistant habang naglalakad sila sa may lobby, patungong elevator. Dekada na rin itong nagtatrabaho sa kanya, kaya kilalang-kilala na nito ang ugali niya. Hindi rin lihim dito ang problema niya sa pagkakaroon ng anak. Yes, sir. Tugon nito. Sinabi mo bang urgent? Oho. Tiyak na pati siya sasakit ang ulo kapag narinig niya sasabihin ko. Wika ni Arthur habang iiling-iling. Sir, paano kung hindi nga kayo makabuo? Mag-aampon na lang ho ba talaga kayo? O sisa ni Peter. That's our deal. Besides, noon ko pa rin pinag-iisipan ang option na yan. Well, marami naman hong sanggol na minsan gustong ipaampon ng kanilang mga magulang pagkaanak. May ganoong cases madalas sa ospital. Pero hindi ko gustong sa ospital manggaling ang bata, Peter. Bakit naman ho? Dahil ayoko makilala ang mga magulang ng bata. I wanted to be discreet. Pero hindi naman ibig sabihin yon ay itatago ko sa aampunin ko ang totoong pinagmulan niya. Kapag dumating ang panahon gusto niyang malaman kung sino mga magulang niya, handa akong hanapin ng mga yun para sa kanya. But not at early age. Gusto ko munang maramdaman kung paano maging isang ama. Mas magaan sa dibdib kapag hindi ko alam na may mga taong nawalan ng anak dahil sa akin. Nakukuha mo ba ang nais kong sabihin? Tumango-tango ito. Oho, naintindihan ko na kayo, sir. Tumigil sila sa tapat ng elevator. Si Peter ang pumindot para bumukas yon. Sumakay naman si Arthur nang walang imik. Teka lang, sandali lang ho, sandali! Sigaw ng humahangos na tinig sa labas nang halos pasara na ang elevator. Madali naman sanang pipindutin ni Arthur ang open button nang bigla na lamang tumalon sa harapan niya ang isang maliit na babae. Nagkagulitan pa silang dalawa kasabay ng pagka-out of balance nito. Ay! Malakas nitong tili. Dire-diretso itong sumadsad sa malapad niyang dibdib. Agad naman niyang ipinulupot ang mahahabang braso sa baywang nito para hindi ito tuluyang matumba. May ilang segundong katahimikan ang namayani sa kanila at ang tangi lamang naririnig ay mga kabog ng kanilang dibdib. At nang masamyo ni Arthur ang natural na amoy ng babae, may kakaiba siyang naramdaman. It was something he had never felt with any woman before. Something he's dealing with for a long while. Tama ba itong nararamdaman ko? Paano? Tanong pa ni Arthur sa isip habang hindi inaalis ang tingin sa babae. Ahem. Pareho silang napaigtad ng babae nang marinig ang malakas na pagtikim na yon ni Peter. Sir, ayos lang kayo? Tanong nito sa kanya. Napatingin si Arthur sa assistant nang hindi pa rin binibitiwan ng babae. What? Tinatanong ko ho kung ayos lang ba kayo? Yes, I'm fine. Bakit hindi niyo pa ho siya binibitiwan? Ginusto nito ang tinutukoy. Napatingin naman doon si Arthur at eksaktong nagtama ang mga mata nila ng babae. Hindi niya maipaliwanag kung anong nangyayari sa kanya. Pero pakiramdam niya, sandaling nayanig ang kanyang mundo, lalo na nang makita ang namumungay nitong mga mata. Para siyang hinihigop ng mga yon palapit dito, kaya dahan-dahan siyang napayuko. Sir? Untang muli ni Peter na nagpatigil sa kanyang ginagawa.
Kagyat niyang naipilig ang ulo at binitiwan ng babae. Sorry, but next time mag-iingat ka. Paano kung walang tao? Tiyak na nasaktan ka pa. Sabi niya rito. Napakurap-kurap to, pagkuway yumuko. Pasensya na ho kayo, nagmamadali ho kasi ako. Pinagmasdan ito ni Arthur mula ulo hanggang paa. She's wearing a faded jeans, old pair of sneakers, and a blue shirt. May sukpit itong backpack na kulay itim. Halatang mumurahin at luma na rin. Her long hair was tied in a messy way. Pero kahit ganoon, pakiramdam niya ang ganda-ganda pa rin itong tingnan. Obviously, maganda talaga ang babae. Para itong anghel. Maliit lang ang muka at kay pula-pula ng mga labi. At nang pumantay ito sa kanya, hindi pa ito halos umabot sa may balikat niya. No worries. Next time Ay, naku po! Muli nitong tili nang bigla na lamang huminto ang elevator at kasabay ng muli nitong pagka-out of balance ay siya namang pagkamatay ng ilaw. Anong nangyayari? Nanginginig ang tinig na tanong ng babae. Relax, nagkaroon lang siguro ng problema. Baka nawala ng kuryente pero may backup generator naman tong ospital. Hindi ka naman siguro takot sa closed spaces, hindi ba? Tanong ni Arthur habang hinahagod ang likod nito. Hindi naman ho. Naramdaman niya ang pagtama ng mainit nitong hininga sa kanyang leeg at kasabay niyon, bigla ang pagragasa ng kakaibang init sa kanyang buong katawan. Para siyang nasalang sa apoy ng dagat-dagatan at hindi halos makahinga. He could feel his whole system was alive. Kahit pa ang alaga niyang kay tagal nang natutulog ay bigla ring nagkaroon ng reaksyon. At kahit madilim, pinilit ni Arthur na tingnan ang babaeng nakayaka pa rin sa kanya. Hindi niya napigilan ang paglunok dahil sa patuloy na pagbabago ng kanyang temperatura habang nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Sir, ayos lang ho ba kayo? Muling putol ni Peter sa lumilipad niyang isip. May hawak na itong cellphone at nakabukas ang flashlight niyon. Yes, I'm fine. Dahan-dahang inilayo ni Arthur ang babae sa sarili. Kahit pa nga may 1,000 tinig na nagpoprotesta sa isipan niya. Just press the emergency button. Kapag hindi pa rin, tawagan mo ng security ng ospital. Utos niya kay Peter na ang focus pa rin ay nasa babaeng katabi. Sige sir, sandali lang ho. Pagkapindot ni Peter sa emergency button, madali naman yung sinagot ng gwardya. Ang sabi nito, 2 minuto lang daw ay babalik na rin ang kuryente. Mabuti kung ganun. I feel like I'm in hell right now. Bulong ni Arthur. Ano sir? Tanong naman ni Peter. Nothing. I just want to breathe some air. It's suffocating in here. Pero wala naman kayong claustrophobia. Wala nga pero hindi naman yun ang tinutukoy ko. Ano ho? Basta. At muling binalingan ni Arthur ang katabing babae. Pilit niyang inaninag ang mukha nito. May dadalawin ka ba rito, miss? Umpisa niya sa usapan. Parang ganun na nga ho. Sagot nito sa mababang tinig. Anong parang ganun na nga ho? Dito po kasi ako nagtatrabaho. Janitress ho. Pero bakit paakyat ka? Dahil may dadalawin ho ako doon. Sino? Patuloy na pag-uusisa ni Arthur. Nanay ko ho. May sakit? Sir, wala naman hong dinadalaw dito kung hindi pasyente o mga kamag-anak ng staff ninyo. Singit naman ni Peter. Staff nyo? Sino ho ba kayo? O sisa ng babae. Sa dilim ay kitang-kita ni Arthur nang balingan siya nito sa nanlalaking mga mata. Inis na sinipa niya si Peter bago sinagot ang babae. I'm Arthur James Larson. Larson ho? Yes, we own this hospital. Sir, umusod ng babae palayo sa kanya kaya gumalaw ang elevator at muli itong natumba. Mabuti na lamang at muli niya itong nasalo. Kaya lang, mas lalo lang tumindi ang nararamdaman ni Arthur mula pa kanina. Nako, sorry ho sir. Sorry ho ulit. Hindi naman ho ako lampa. Nagulat lang ho. Hindi magkaintindihang wika nito bago umalis sa tabi niya. It's okay, miss. Wala naman akong ibang sinabi. Peter, tawagan mo nga ulit ang gwardya. Bakit ba ang taga-maayos nitong elevator? May halong inis na wika ni Arthur. Pakiramdam kasi niya ay hindi na niya matatagalan pa ang nararamdaman. Sir, kaunti na lang ho. Mga 20. Ayan! Okay na. Sagot ni Peter na biglang gumalaw ang elevator. Nakahinga siya ng maayos. Paglingon niya sa babae, nakayuko lang ito. What's your name, miss? Tanong ni Arthur. Lumingon ito sa kanya. Ayla po. Ayla de Diyos. Nice name, Ayla. Narinig nila ang pagtunog ng elevator kasunod ng pagbukas niyon. Mauna na po ako, sir. Madali nitong paalam. Tumango lang si Arthur. Nakasunod lang ang tingin niya kay Ayla
hanggang sa muling sumara ang elevator. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong agad sa kanya ni Peter. No, I need to talk to Vincent. Doon naman po tayo pupunta. Yeah, I know. Sagot ni Arthur. Eksaktong muling bumukas ang elevator. Dali-dali siyang lumabas doon at dire-diretsong tinungo ang opisina ni Vincent. Pabasta niyang binuksan ng pinto na ikinagulat nito. Arthur, I need an answer, Vincent. For what? I feel it. Feel what? Pwede ba, Vincent? Huwag mo ngang inuulit ang sinasabi ko. Inis na wika ni Arthur bago nagpalakad-lakad sa harapan nito. Ikaw itong basta nalang pumasok dito at nagsasalita ng kung ano-ano, tapos sa akin ka maiinis. Mali ko ba kung ano sinasabi mo? I told you, I feel it. Is that even possible? After all these years? Natigilan ito at matagal siyang pinagmasdan. You mean that feeling down there? Anito at tiningnan pa ang ibaba ng kanyang pantalon. Yes, I feel the heat. Para akong tinutupok na hindi ko maintindihan. Kailan? Ngayon lang ba? Tumingin muli ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Oh, you're telling the truth. Napatingin din si Arthur sa tinitingnan nito. Kahit siya ay nagulat sa nakitang reaksyon ng kanyang katawan. See, nagsasabi ako ng totoo. Buhay pa rin, di ba? Pero paano nga? Ano bang nangyari? Sa elevator, may nakasabay kaming babae ni Peter. Who? Ayla. She works here. Si Miss De Jos? Yes, you know her? Sagot ni Arthur sabay tango. Of course, dito siya nagtatrabaho, hindi ba? Sasagot na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at iluwan niyon si Peter. That's your sign, Art. Don't ignore it. Ni Vincent, makaraan ng ilang sandali. Alam ko, pero paano ang gagawin ko? Alangan namang basta ko na lang sabihin sa kanya na, Hey, can I have sex with you? Natawa si Vincent. Pwede. Loko-loko. Well, wala namang mawawala kung susubukan mo. Saka, alam mo kung anong meron ka. I know. So, ano pang hinihintay mo, Art? Do what you need to do. Payong kaibigan ba yan o payo bilang doktor ko? Both. Kasi kung nakaramdam ka sa kanya ng pag-iinit, ibig sabihin, maaaring siya nasagot sa lahat ng problema mo. As in lahat-lahat. Makahulog ang wika nito. Tumango-tango si Arthur bago binalingan si Peter. Find her. Find that woman in the elevator. Sir, narinig mo ako at narinig mo kung ano mga sinabi ni Ayla kanina. I want you to look for her. Sabihin mo, gusto ko siya makausap. Ngayon po ba? Yes, ngayon na. Madali namang lumabas si Peter. Si Arthur naman ay naupo muna at naghintay. Si Ayla naman ay tuloy-tuloy na nagtungo sa ward kung saan naroon ang kanyang ina. Patuloy pa rin sa malakas na pagkabog ang kanyang dibdib dahil sa naging engkwentro niya sa boss niya mismo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, pero nantitigan niya ang kulay kape nitong mga mata para siyang dinadala niyon sa ibang dimensyon. Kakaiba rin ang lumukob sa kanyang damdamin at hindi niya maipaliwanag kung ano yon. O Ayla, maaga ka yata, bati ni Nurse Jenny sa kanya. Isa ito sa mga nag-aasikaso sa kanyang ina na may liver cirrhosis. Decompensated o advanced daw, sabi ng doktor. Yun ang isa sa mga hinaharap na problema ni Ayla dahil palaki ng palaki ang bill nila sa ospital. Halos magkandakuba na rin siya sa pagtatrabaho dahil bukod sa pagiging janitress sa ospital na yon, sumasideline din siyang waitress, tagahugas, taga-shampoo sa salon at kung ano-ano pa. Oo, may duty pa ako mamaya, sagot niya. Saan ka ba assign ngayon? Sa 6th floor. Okay. Kumusta pala si nanay? May pagbabago na ba sa kalagayan niya? Tanong ni Ayla. Napabuntong hininga si Nurse Jenny sabay iling. Wala Sabi ni Doc Tati, kailangan daw ipa-MRI ang nanay mo ngayon kasi wala ngang improvement ng kalagayan niya. Anito na ang tinutukoy ay ang babaeng doktor ng kanyang ina. Binalot ng takot ang puso ni Ayla bago lumingon sa pinto kung saan naroon ang kanyang ina. Magiging okay naman siya, hindi ba? Tanong niya ng balingan na kausap. Ngumiti ito. Oo naman, basta manalig ka lang. Pasasaan ba't gagaling din si Aling Digna? Salamat, Nurse Jenny. Sige, pasok na ako. Sige. Tinungo ni Ayla ang pinto ng silid ng kanyang ina. Pangdalawahan yon pero dahil walang ibang pasyente, solo nito ang lugar. Nay, mahinang tawag niya sa inang 5 taon nang nakikipaglaban sa sakit sa atay. At noong nakaraang linggo, isinugod niya ito sa ospital dahil bigla na lamang itong hinimatay. Halos hindi siya makausap noon dahil sila na lamang ng kanyang ina ang meron ng isa't isa. Bata pa siya noong mamatay naman ang kanyang ama. Ayla anak,
Ikaw na ba yan? Tanong nito sabay baling sa pinto. Gusto niyang manlumo sa sitwasyon ng kanyang ina. Naka-oxygen mask ito, naninilaw, at may kalakihan ng tiyan na medyo maitim ang balat. Payat din ito at mas lalong tumanda ang itsura. Pilit ang ngiting lumapit siya rito pag kuway nagmano. Ako nga ho, dinalaw ko muna kayo kasi sa taas ang duty ko ngayon. Kamusta ho ang pakiramdam ninyo? Ayos naman, medyo naiinip lang. Ganoon ho ba? Kumain na ho ba kayo? Oo, tapos na. Ikaw ba? Tapos na rin ho. Mamaya dito na ako matutulog. Ayos naman ho sa atin eh. Wala naman hong nawawala. Biro ni Ayla para pagaanin ang nararamdaman. Batang ito, oo. Naninigurado lang ang nanay mo dahil lahat ng gamit natin, ikaw ang nagpundar noon. Nakangiting sagot nito. Sus, ano naman hong nanakawin sa atin? Yung second-hand TV na halos kasing laki lang ng computer monitor? Tapos rice cooker na napanalunan ko sa raffle noong nakaraang taon? Radyong pinaglulumaan na ng panahon at upuang kawayan na sira-sira na? Mas lalong natawa ang kanyang ina. Huwag ka nang kumontra. Sabi ko nga ho. Naupo si Ayla sa tabi nito at masuyong hinaplos ang nangungulubot nitong pisngi. Nay, pagaling kayo ah. Pupunta pa tayo sa maraming lugar. Oo naman. Hindi ba yun naman ang ginagawa ko kaya ako narito sa ospital? Oo nga, pero syempre gusto ko lumaban kayo para sa akin. Huminga ito ng malalim. Natatakot ka ba anak? Kagat-labing tumango siya. Alam niyo naman kayo na lang ang meron ako. Alam ko, kaya nga lumalaban pa rin ako para sa iyo, Ayla. Gusto kong makita pa ang mga magiging apo ko. Apo ho? Nay naman, paano naman ako magkakaanak? Ni boyfriend wala nga ho ako. Yun na nga sinasabi ko sa'yo. Baka mamaya sa kahihintay ko, puti na lahat ng buhok ko wala ka pang ipinakikilala sa akin. Aba, wag naman anak, 25 ka na. Pwede ka namang magkaroon ng nobyo kung gugustuhin mo. Marami ka namang manliligaw. Muli itong huminga ng malalim. Hayaan mong umikot din sa ibang bagay ang buhay mo. Huwag mo kong alalahanin. Malakas pa ako sa kalabaw. Pagbibiro pa nito. Nay talaga? Kung ano-anong sinasabi. Natatawang tugon niya. Nagsasabi lang ako ng totoo, Ayla. Hindi rin naman kasi natin hawak ang oras. Oh, ayan na naman kayo. Akala ko ba lalaban kayo? Oo nga, pero sinasabi ko rin sa'yo ang totoo para maging handa ka. Malabong mangyari yun, Nay. Matagal pa tayong magsasama. Kung ganon, maghanap ka na ng boyfriend. Sayang naman ang ganda natin kung walang papansin. Napailing si Ayla. Ay, nako, Nay. Mukhang ang malakas na kayo. Ang galing nyo na pong magbiro eh. Sabi ko naman sa inyo, wala pa akong natitipuhan. Wala o ayaw mo lang talaga? Wala pa ho talaga. Hindi ko pa nararamdaman yung sinasabi nilang kumakabog ng malakas ang dibdib kapag kasama ang isang lalaki. Anya. Yung kanina, ano yun? Hindi ba kanina malakas din ang kabog ng dibdib mo dahil sa boss mo? Dagdag niya sa isip kaya madali siyang umiling. Nagulat lang ako kanina. Bulong pa niya na napalakas pala. May sinasabi ka, anak? Ngumiti siya. Wala ho. Sige ho, akit na ho ako sa itaas. Mag-aalas-kis na rin ho eh. Sige, ingat ka. Opo, kayo rin. Palakas kayo na ha. Baba na lang ako mamayang tanghali para sabay na ho tayo. Hinalikan muna ni Ayla sa noo ang ina bago lumabas ng silid nito. Nagulat pa siya nang makitang nakatayo roon ang lalaking kasabay niya sa elevator kanina. Sa pagkakaunawa niya sa usapan nito at ng may-ari ng ospital, assistant ito ng lalaki. Miss Ayla, right? Anito sabay ngiti. Ako nga ho, bakit ho? I'm Peter, Mr. Larson's assistant. Yung nakasabay mo kanina sa elevator na dalawang lalaki. Pwede ka bang sumama sa akin? Mr. Larson wants to talk to you. Bakit daw po? Ano pong gusto niya? Siya na lang siguro ang tanungin mo. Don't worry, kung inaalala mo ang trabaho mo, nasabihan ko ng head ng utility. Walang problema kahit late kang pumasok dahil ang mismong may-ari ng ospital ang nagpapatawag sa'yo. Paliwanag nito. Ganoon ho ba? Nasaan ho ba si Sir Larson? Nasa itaas. Tara na. Walang nagawa si Ayla kung hindi ang tumango at sumunod sa lalaki. Kakabog-kabog ang dibdib niya habang naglalakad na sila sa pasilyo ng 10th floor, ang psychology ward. He's inside. Sabi ni Peter nang tumigil sila sa tapat ng nakapinid na pintuan. Yun ang opisina ni Dr. Vincent Mijares, isang psychologist. Walang hindi nakakakilala sa lalaking doktor dahil magaling ito at gwapo.
Mas lalong kinabahan si Ayla. Matagal niyang pinagmasdan ng kulay puting pinto bago huminga ng malalim at kumatok. Come in. Anang baritonong tinig na lalong nagpatindi sa kabog ng kanyang dibdib. Pinihit niya ang seradura at bago tuluyang pumasok ay muli niyang nilingon si Peter. It's okay. Harmless naman si sir. Sabi nito. Tumango si Ayla kapag kuway tuluyan ng binuksan na pintuan. Unang naglanding ang mga mata niya sa lalaking nakaupo sa gilid ng lamesang nasa gitna ng opisinang yon. Magkakrus sa mga braso nito habang titig na titig sa kanya. Gusto nang tamakbo ni Ayla palabas, subalit walang lakas ang mga tuhod niya. Hayon na naman kasi ang pakiramdam na para siyang hinihigop ng kulay kape nitong mga mata. Hi. Bati nito na para bang noon lang sila nagkita. Hello po, sir. Kandautal niyang wika bago marahang naglakad palapit dito. Sit down. Alok nito nang makalapit siya sa tabi nito. Sumunod naman si Ayla. Gusto niyo raw akong makausap? Yes. May boyfriend ka na ba? Neretsahang tanong nito na ikinaubo niya. Boyfriend ho? Yes. Meron ba? Wala naman ho. Bakit ho, sir? Huminga ito ng malalim bago naupo sa tapat niya. Hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niya, pero para itong kinakabahan. Sir Larson? Untag ni Ayla sa kaharap. Muli itong humugot ng hangin sa dibdib. Ayla, I have an illness that I've been dealing with for 5 years now. Kakaunting tao lang ang nakakaalam nito. Ang ama ko, ang doktor ko, at ang assistant kong kausap mo kanina. Ibig sabihin, isa itong lihim na hindi ko basta-basta sinasabi sa kahit na sino. Kung sikreto po yan, bakit niyo po sinasabi sa akin ngayon? I want you to know what it is. I mean, kung ano ang sakit ko. Bakit naman ho? Hindi naman ho tayo magkakilala o kahit magkaibigan man lang. Yeah, I know that, Ayla. Pero ikaw lang kasi ang solusyon sa sakit ko. Ano ho bang sakit niyo? Matagal siyang tinitigan ng kaharap bago nito nakuhang sumagot. I'm impotent, Ayla. Naintindihan mo bang ibig sabihin niyon? Sandali niyang inarok sa isip ang sinabi nito, pagkaway umiling. Hindi ho. It means may problema sa pagkalalaki ko. I cannot have sex because I can't. Ho? Yes, it's psychological kaya ako narito sa palapag na to. Sabi naman ng doktor kong hindi naman siguro Dr. Kwakwak na pwede pa akong gumaling. Paliwanag nitong hindi niya alam kung nagpapatawa ba o hindi. Ano ang connection ko roon? Hindi na halos humihinga ang tanong ni Ayla. Hindi niya alam kung tama bang nag-uusap sila nito dahil pakiramdam niya, bigla siyang nagkaroon ng panibagong responsibilidad dahil sa lihim nito na kailangan na rin niyang ilihim. Dahil muli mo akong binuhay. After 5 long years, you made me live again, Ayla. Hindi ko pa rin ho kayo nasusundan, sir. Napapikit ito. Sumandal sa kinauupuan bago tumingala. Ilang segundo ring napuno ng katahimikan ang buong silid bago ito muling tumingin sa kanya. You haven't had a boyfriend, are you? Hindi pa ho kahit isa. Ibig sabihin, hindi mo talaga alam ang sinasabi ko. Pero iisa lang ang mabilis na paliwanag dito. I want you, Ayla. Napakurap-kurap siya sa revelasyong yun ng kaharap. Pagkatapos, wala sa loob na napahagod siya ng tingin sa kabuuan nito. Nang tumupat ang mga mata ni Ayla sa Adam's apple ng lalaki na marahang gumagalaw, napalunok siya pagkaway muling ibinalik ang mga mata sa mukha nito. Don't stare at me like that, Ayla. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa katawan ko sa mga sandaling to. You're giving me the hardest part of my life. Mahinang usal nito na para bang hindi makahinga. Pero sir, parang imposible naman ho ang sinasabi niyo. Ngayon pa lang ho tayo nagkakilala. I know it sounds crazy, pero ikaw talaga ang tanging gamot sa sakit ko. At hindi sukatan ng panahon kung kailan nagkakilala ang isang tao para makadama ng physical na atraksyon. Yeah, that's what I call it. Don't worry, hindi naman ako hihingi ng tulong sa'yo kung wala itong kapalit. I'll pay you, Ayla. 10 million. Napasinghap siya ng malakas. 10 million ho? Yes, I'm offering you 10 million. Only my first offer. Dahil kapag namuntis ka, dadagdagan ko pa ang bayad ko sa'yo. Teka lang ho, bakit nasama naman ho tungkol sa pagbubuntis, sir? Dahil kailangan ko na rin magkaanak at dahil na rin sa ama ko. Pero wag mong isipin na ikaw kababa ito ng dignidad mo. I'm just desperate to find a solution for my illness. And it happened na ikaw ang solusyon doon, Ayla. Ikaw lang. Kailangan ko na ng tagapagmana, kaya inaalok kita na bigyan ako ng anak. Pero sir, puri ko pa rin po ang pinag-uusapan natin dito. Nangako ko kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang to sa lalaking gugustuhin ko makasama habang buhay.
Sa lalaking mamahalin ko ng tapat. Napabuntong hininga ito. Hindi naman sukatan ng pagmamahal ang kapurihan ng isang babae, Ayla. Kung mahal ka talaga ng isang lalaki, mamahalin ka niya kahit na ano at sino ka pa. Whether you're a virgin or not, he will just love you. Only you and nothing else. Si Ayla naman ang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito dahil tama naman ito. At naguguluhan na rin siya dahil nagtatalo ang puso't isip niya. Gusto ng puso niyang tulungan ito, samantalang panay babala naman ang isip niya. Look, Ayla, alam kong kailangan mo rin to. Your mother needs to be taken care of. At sa halagang ibabayad ko sa'yo, kayang-kaya mo na siyang ipagamot kahit pa sa ibang bansa kung saan mas advance sa medisina. It's a win-win situation. Sabi pa ng lalaki. Iyon pa ang isa. Alam niya, malaki talaga ang 10 milyon. Marami na yung magagawa at madudugtungan na niyon ang buhay ng kanyang ina. Pwede ko bang pag-isipan muna, sir? Yes, of course. But how long? 1 week ho siguro. Okay, that's fine with me. Here's my calling card, by the way. Dumukot ito sa bulsa ng suot nitong pantalon at iniabot sa kanya ang kapirasong papel. Kahit daman ni Ayla na nanginginig ang kanyang katawan, tinanggap niya yon. Matagal pa niya yon tinitigan na para bang isang panaginip ang nangyayari sa kanya. Pwede ko rin bang malaman ang number mo, Ayla? Nang lumingon siya sa lalaki, nakaaro na sa kanya ang cellphone nito. Sige ho, siya mismong nag-type ng numero niya sa mamahaling cellphone nito bago yun ibinalik dito. Alright, tatawagan kita from time to time just to check on you. Hindi naman ako kailangan. No, this is not for you. It's for myself. Gusto kong malaman kung ano ba talaga nararamdaman kong to. Pero sir... Arthur, just call me Arthur, Ayla. Tigilan mo na rin ang paggamit ng po at ho. Hindi pa naman ako ganun katanda. I'm just 38. Tumango si Ayla, pagkuway kinagat ang pang-ibabang labi. Nakita niya kung paano tumitig doon ang kanyang kaharap. Lumunok siya. Sige, kung yan ang gusto mo, Arthur. Pero sigurado ka talaga rito? Ako lang bang gamot sa sakit mo? Yes, nakikita mo naman sigurong reaction ko ngayon habang kausap kita. At hindi ka man maniwala, pero kahit ako namamahay sa sarili kong katawan. I can't control what I'm feeling right now, Ayla. Para bang lahat ng naipon sa loob ng 5 taon, lumalabas yun ngayon ng pusa. And I don't exactly know why this is happening to me. Siguro dahil natural lang yung kagandahan. O baka naman sa malaanghel mong tinig. Hindi ko alam. Paliwanag nito na ikinapamula ng mukha niya. At na-realize ko ngayon na mas maganda ka pala kapag nagbo-blush ka. Ibig mo bang sabihin, libog lang yan? Natawa ito. I don't know. Never naman ako na-attract na sa mga babae mula nung nagkasakit ako. Pero nung makita kita, biglang nag-react ang katawan ko. Libog nga ho yan. Huwag niyo na pong pagandahin pa ang termino, sir. Nauunawaan ko naman po. No, you're actually beautiful. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingin ko attracted din ako sa'yo kaya nag-react ang katawan ko. And right now, I'm trying my best to control myself not to kiss you. Diretsahang wika nito sabay ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Ayla kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Siguro mauna na ako, sir. May trabaho pa ho ako eh. Natatarantang paalam niya. Alright, basta kapag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo agad ako. Okay, tuloy na ako. Pagkatalikod ni Ayla, hindi na siya nag-abalang lingunin muli si Arthur. Pakiramdam kasi niya kapag ginawa niya yon, ora mismo ay ibibigay niya ang sagot dito, na hindi naman pwede dahil malaki ang nakataya roon. Dumiretso sa kanyang trabaho si Ayla, subalit kahit anong taboy niya sa isip ng mga napag-usapan nila ni Arthur, paulit-ulit lang niya yung naririnig. At kahit anong tanggi niya sa sarili, malakas talaga ang sigaw ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit kaya gulong-gulo siya. 3:00 ng hapon natapos ang trabaho niya. Pagbaba niya sa ward kung saan naroon ang kanyang ina, agad siyang sinalubong ni Nurse Jenny. May problema ho ba? Kinakabahang tanong niya. Gusto ko makausap ni Doc Tati, naroon siya sa office niya. Imporma nito. Ganoon ba? Sige, salamat. Kahit parang ayaw kumilos na mga paa niya, natagpuan pa rin niya ang sarili sa tapat ng opisina ni Doc Tati. Kumatok siya roon ng 3 beses. Pasok, ng babaeng doktor. Magandang hapon, Doc. Bati niya nang buksan ng pinto. Ayla, ikaw pala. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Marahan ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng opisina nito. Pagkatapos, madali siyang naupo sa upuang nasa harap ng lamesa nito. Alam mo naman siguro kung bakit kita ipinatawag, hindi ba?
Simula nito. Tumango siya. Ano ho ba ang resulta ng MRI ni nanay, doktora? It's not good, Ayla. At kung magpapatuloy ang paglala ng kondisyon niya, kakailanganin niya ng liver transplant. Hindi na niya napigilang umiyak sa narinig. Inabutan naman siya agad ni Doc Tati ng tissue. I know this is really hard for you, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo para sa worst case scenario. Dagdag pa nito. Hindi ko ho alam kung magiging handa nga ba ako rito, Doc. Wala na ho bang ibang paraan? I'm so sorry, Ayla, pero ito na lang ang tanging paraan kung sakali mang hindi umayos ang kalagayan ng nanay mo. 1 linggo namin siyang oobserbahan, pero mas mainam pa rin nakahanda ka na. Magkano naman ho ang magagastos kung sakasakali? Huminga ng malalim ang kanyang kaharap. It'll cost around 6 million pesos. Sagot nito kaya lalo siyang naiyak. Alam kong mahirap pero kailangan mong tatagan ng loob mo para sa nanay mo, para sa inyong dalawa. Pwede ka namang lumapit sa iba't ibang government offices o kaya naman ay mag-promissory note ka. Tatanggapin naman yan ng ospital kung gastos ang iniisip mo. Ang mahalaga ay maoperahan ng nanay mo. Gagawan ko po ng paraan na gawin ng mga sinabi niyo, doktora. Kahit habang buhay ako magbayad ng utang at maglampaso dito ng sahig. Pero paano naman ho tungkol sa magiging donor niya kung sakasakali? Alam ho nating pareho na hindi kami match ni nanay dahil sa test na isinagawa niyo noon pa man. Yes, that's right. Tungkol sa magiging donor, ipipila natin ng nanay mo sa transplant waiting list ng ospital. Hindi naman ibig sabihin na agad-agad itong isasagawa. Kailangan pa rin natin ng matyagang paghihintay kapag nangyari ang mga bagay na to dahil by levels din ng mga ganitong cases. Pero kung may mahahanap kang liver donor na willing mag-donate, mas mainam. Pero marami pa ring proseso at pagsusuring pagdaraanan bago ito maaprobahan. Naiintindihan mo ba? Kaya kailangan na nating simulan ng paghahanap habang nakukuha pa sa gamot ang sakit ni Aling Digna. Matiyagang paliwanag nito sa kanya. Oo, kailangan po pala talaga maghintay. Yes, Ayla, ganun talaga ang proseso natin pag usaping medikal, lalo na kapag transplant. Kaya ang payo ko lang sa'yo, tatagan mo ang loob mo. Hindi sumagot si Ayla dahil kahit anong sabihin ng kanyang kaharap, malaking problema pa rin ang susuungin niya at mag-isa lang siya. Problema na nga niyang ibabayad sa ospital nitong mga nakaraang araw dahil halos umabot na rin yun ng 1 milyon. Sa naisip ay mas lalo siyang naiyak, na hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng opisina ni Doc Tati. Basta nakita na lamang niya ang sarili na nakaupo sa waiting area sa labas ng silid ng kanyang ina. Hindi siya makapasok sa loob dahil baka mas lalo siyang umiyak at ayaw naman niya yung makita ng nanay niya. Anong gagawin ko? Umiiyak na tanong ni Ayla sa sarili bago itinuon ng mga siko sa magkabilang hita. Yumuko siya, nakasapo ang 2 palad sa muka. Maya-maya, naramdaman niya ang kung anong bagay na nasa kanyang bulsa. Sumisinghot na dinukot niya yon at pinakatitigan. Lord, sign na po ba ito? Pero sabi naman ni Doc Tati, titignan pa nila ang kondisyon ni nanay eh. At alam ko magiging okay siya. Wika ni Ayla, pagkuway pinahiran ang nabasang pisngi. Saka pa lamang siya pumasok sa silid ng kanyang ina nang kumalman na siya. Samantala, 3 araw na nakalilipas pero hindi pa rin tumatawag si Ayla kay Arthur. Ilang beses din siyang sumilip sa ospital para makita ito, para subukan kung totoo nga ang nadarama niya, dahil wala siyang lakas ng loob na tawagan to. Wala naman ngang ipinagbago yun, may dagdag pa, because every time he sees her angelic face, hindi lang kakaibang init ang lumulukob sa kanya, kakaiba rin ang pintig ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim at kinuha ang cellphone na naroon sa may bedside table. Tinawagan niya si Vincent. Yes, kumusta? Tinawagan ka na ba ni Ayla? Tanong nito pagkasagot sa kabilang linya. Yun na nga ang problema eh, hindi pa rin. Hindi pa rin hanggang ngayon? Yes, wala na ba talagang ibang paraan para gumaling ako sa sakit kong to? Narinig niya pagbuntong hininga ni Vincent. Look, Art, you already have the solution. All you need to do is to convince her. Ginawa ko ng lahat ng pwedeng paraan, pero parang hindi pa rin yun umubra. Ayoko namang magmukhang prim tapos sarili ko pa mismong inaalok ko. Ayoko lang talagang ipilitin siya at samantalahin ang kanyang sitwasyon. Sino ba naman kasing babae ang basta papayag? Saka baka natakot siya sa akin at iniisip niyang manyak ako. Paliwanag ni Arthur. Right, baka nga natakot siya. O kaya naman nabastusan, lalo na't biglang nabuhayan nang magkasama kayo. But hey, her situation, that's it. That's your answer. Napakunot ang noo niya. Paano naman yung naging sagot? Ayoko nga manamantala, okay?
Nakikinig ka ba, Vincent? Nakikinig ako, okay? Ang ibig ko naman kasing sabihin, narinig ko sa kasamahan kong doktor na may posibilidad daw na mangailangan ng liver transplant ang ina ni Miss De Dios. She needs what? Liver transplant. Ibig sabihin, malaking kakailanganin niyang pera. Napaisip si Arthur sabay iling. Mali pa rin. Alangan namang ipagdasal kung sumama ang kalagayan ng nanay niya. Ikaw na rin mismo ang nagsabing sila na lang ang magkasama sa buhay, hindi ba? Oo nga, pero hindi ko naman sinabing samantalahin mong pagkakataong to. Ang sinasabi ko lang, umaayon sa mga gusto mong mangyari ang lahat. Pasalamat ka na rin na chismoso tong kaibigan mo. Ang dami ko nalalaman pagdating kay Miss De Dios. May halong sarkasmong tugon ni Vincent. Ewan ko, Vincent. I just don't really like this idea of using what I have just to pursue her. Kung ayaw mo pala ng mga ginawa mo, bakit hindi mo nalang ligawan? O kaya magpakasal kayo? Pareho pa kayong panalo kapag nagkataon. Hindi mo na problema ang sakit mo at hindi mo na rin problema ang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak. Si Mr. Joss naman, may sagot na sa mga pangangailangan nila ng kanyang ina. Napaisip naman si Arthur. Malaki rin naman ang punto ng kanyang kaibigan. Yun nga lang, nakokonsensya siya dahil kailangan pang humantong sa ganoon ng lahat. Think about it, Art. Ani Vincent pagkaway nagpaalam na dahil may gagawin pa raw to. Ilang segundo siyang nanatiling nakatulala sa kawalan. Nagulat pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, ilang beses siyang napalunok nang mabasa ang pangalan ni Ayla. Bago pa makapag-isip ay napindot na niya ang answer button. Ayla, hi. Bati niya at otomatikong napangiti. Arthur? Garalgal ang tinig na wika nito. Napatayo naman siya. Yes, why? May nangyari ba? Narinig niya ang pagsinghot nito bago sumagot. Payag na ako. Talaga? Oo, payag na ako sa nais mong mayari. Basta tutupad ka sa sinabi mo. Of course, Ayla. May isang salita ako. Pwede ba ngayon na? Kailangan ko lang. Oo naman. But may I know why? Alam mo na siguro ang sagot. Boss kita at pasyente sa ospital mo ang nanay ko. Napabuntong hininga si Arthur. Alright, tell me what you need. Tatawag ako ngayon din sa ospital. Talaga? Oo, ano bang kailangan mo? Kailangan na i-ICU si nanay para daw sa close monitoring, sabi ng doktor niya. Humihikbing sagot nito. Yun lang ba? Yun lang muna sa ngayon. Saka ko na lang sasabihin sa iyo ang iba kapag kailangan ko na. But Ayla, alam mong kayang-kaya kong gawin ang lahat para sa nanay mo. Isang sabi mo lang at ako mismo mag-uutos sa mga tao riyan. Narinig ni Arthur ang pagbuntong hininga nito. Maaaring mangailangan si nanay ng liver transplant kapag hindi umokay ang kondisyon niya. Yun ang pinaghahandaan ko. Okay, consider it done. Ha? Anong ibig mo sabihin? Everything is settled. Ako na magbabayad ng bills niya. And your mother will be under our utmost care at the hospital. Kung kakailanganin niya ng donor, magpapahanap ako kaagad. Hindi ito nakasagot. Naririnig niya ang tuloy-tuloy na pagsinghot nito kaya muling napabuntong hininga si Arthur. Don't worry, Ayla. Hindi ko hahayaang mawala ang nanay mo. I'll help you all the way. Pero bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit pa kailangan mo ako para gumaling ka? Para magkaanak ka? No, hindi ganun. Ginagawa ko to dahil alam ko ang pakiramdam na mawala ng isang ina. And I know you still need her. I hope malinaw to sa'yo. Totoo ba yan? Yes, Ayla. Sincere ako sa mga sinasabi ko. Hindi naman ako kagaya ng ibang tao na walang puso. I may have a rare illness, one that may be impossible to cure. Pero hindi naman ibig sabihin yun ay kailangan ko magalit sa mundo. There is still hope because that's who you are to me and I want you to believe that. Salamat. Napangiti siya. You don't have to thank me dahil binabalik ko lang ang kabutihang gagawin mo sa akin. That's what I call it on what we have, not a deal. Kahit na, malaking tulong pa rin na nakilala kita. Oo na, nasa ospital ka ba ngayon? Pag-iiba niya ng usapan. Oo, kasi kinausap ko ang doktor ni nanay. Okay, sige. Pupunta ako ngayon dyan para ako mismo kumausap sa mga tao dyan. Pupunta ka rito? Yes. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Kaya lang... Don't worry, Ayla. Pupunta lang ako dyan para ihabilin ng maayos ang nanay mo. Yung tungkol sa atin, pwede pa naman ako maghintay kung kailan ka magiging handa. Sige. Salamat. You're welcome. I'll see you later. Ani Arthur bago nagpaalam. Napahinga na lamang siya ng malalim pagkatapos makipag-usap sa dalaga. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Pero alam niyang hindi yun kayang sukatin ng kahit na ano.
Ang inaalala niya lang ay kung saan yun hahantong. Nagbihis lang si Arthur at nagtungo na nga sa ospital. Kasama si Ayla ay inasikaso niya mismo ang mga kailangan ng ina nito. Sinigurado rin niyang mababantayan ng mabuti ang kalagayan nito ng mga nurse at doktor na personal niyang itinalaga. Pagkatapos niyon, niyaya niya si Ayla na kumain. Hindi mo naman kailangan pang gawin to, sabi nito nang patapos na silang kumain. Sinalubong ni Arthur ang mapupungay nitong mga mata. Sinabi ko na sa'yo ang mga dahilan ko kaya hindi ko na kailangan pang ulitin ang sarili ko. Hindi ito sumagot. Sumubo lang ito ng pastang kinakain nila na tila wala pa rin sa sarili. Kaya hindi sinasadyang lumapat yun sa gilid ng labi nito. May sauce ka, sabi niya bago mabilis na kumuha ng tissue at siya na mismo ang nagpunas niyon. Nagulat ito at bahagyang napalayo. Ako na lang. No, baka lalong kumalat. Hindi naman kumilos si Ayla kaya napangiti si Arthur. There, okay na. Salamat. You're welcome. At nagpatuloy na sila sa tahimik na pagkain. Nang makatapos, nakaalalay lang siya kay Ayla hanggang sa makasakay sila sa kotse niya. Nagulat pa siya nang dumukwang ito at halikan siya sa pisngi. What was that for? Tanong ni Arthur sa namumula ng si Ayla. Kinagat nito ang labi bago sumagot. Pasasalamat ko sa lahat-lahat. I told you, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Pero gusto ko pa rin. At handa na ako. Napakunot ang noo ni Arthur at napatitig dito ng matagal. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Are you sure, Ayla? Oo, sigurado na ako. Really? Wala nang atrasan to. Doon din naman tayo mauuwi kaya bakit ko pa patatagalin ng lahat? Isa pa, nasa edad na ako. Alam ko nang ginagawa ko. Sandali pang pinagmasdan ni Arthur si Ayla. Nababasa niya ang determinasyon sa mga mata nito kaya bukod sa kaba, unti-unti rin siyang na-excite. Alright, let's go to my penthouse. Sabi niya bago binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Hindi naman maipaliwanag ni Ayla kung ano ang nararamdaman. Buo na ang loob niya sa gagawing yon. Kaya lang, dahil unang beses niya, hindi pa rin niya mapigilang kabahan. Para ding may mga dagang naghahabulan sa dibdib niya at dama niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Hanggang sa makarating sila sa penthouse na sinasabi sa kanya ni Arthur, ay wala pa rin silang imikan. At mas lalong napuno ng tensyon ang paligid nang buksan ng lalaki ang isa sa pinakamalaking silid doon. Tumingin ito sa kanya. Para naman siyang ipinako sa kinitatayuan. I'll take a shower first. Sumunod ka na lang. Sabi nito na para bang hirap na hirap. Napalunok si Ayla. Sige. Nang mawala si Arthur, parang nauupos na kandilang napaupo si Ayla sa sahig. Hindi na ibsan ng ganda ng paligid ang kabang nadarama niya. Para ding puputok ang kanyang dibdib dahil doon. Alam kong binibigyan lang niya ako ng sapat na oras para mag-isip. Pero ano pa bang kailangan kong pag-isipan? Narito na ako kaya tuloy-tuloy na to. Isipin mo na lang, Ayla, kung para kaninong ginagawa mong to. Anya sa sarili. Marahan siyang tumayo. Pilit na inihakbang ang mga paa papasok sa silid na pinasukan ni Arthur. Pagbungad pa lamang niya sa pinto ay naririnig na niya ang lagaslas ng shower mula sa banyo. Naglakad siya patungo sa center table na naroon. Inilapag niya roon ang kanyang bag habang iniikot ang tingin sa paligid. Kulay abo, itim at puti ang tema ng silid na yon na kompleto sa gamit at may malaking kama sa gitna na may pinaghalong itim at puting bedsheet. May ilang paintings din na nakasabit sa dingding na alam niyang mamahalin. Napabaling si Ayla sa banyo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Pagkuway isa-isang hinubad ang kanyang damit. Saka pa lamang siya sumunod kay Arthur habang nakatakip ang dalawang palad sa kanyang dibdib. Unang naglanding ang mga mata ni Ayla sa perpekto nitong katawan na nababalutan ng tubig. At nang humarap ito sa kanya, sunod-sunod siyang napalunok. For one last time, Ayla, tatanungin kita, handa ka na ba talaga? Anitong nakatutok ang mga mata sa kanyang muka. Kitang-kita niya ang pag-aapoy niyon nang hagurin siya nito ng tingin. Muli siyang napalunok. Hindi sumasagot na marahan siyang humakbang palapit dito. Handa na ako. Lakas loob na sagot ni Ayla at hindi na niya nasundan pa kung ano ang nangyari pagkatapos ang ni Arthur ang mga labi niya. Nakita na lamang niya ang sariling buhat-buhat nito hanggang ihiga siya nito sa ibabaw ng kama at doon ay isinuko niya ang sarili dito. Nang magising si Ayla kinabukasan, binalikan niya sa isip ang mga naganap sa kanila at hindi niya maiwasang mapangiti.
Napakamaginoo ni Arthur. Ingat na ingat ang bawat kilos na para bang isa siyang babasaging kristal. Nilingon niya ang lalaking nakayakap pa rin sa baywang niya. Sa mga sandaling yon, iisa lamang ang malinaw sa isip niya. Nakakabaliw ang matitigan pa lang ito. Salamat, usal ni Ayla. Salamat sa lahat-lahat. Hindi man ganito ang gusto kong mangyari para sa sarili ko. Pero hindi ko maikakailang masaya ako dahil sa iyo ko ito pinagkaloob. At hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Talaga? Nanlaki ang mga mata ni Ayla nang biglang magmulat si Arthur. Gising ka na pala? Ngumiti ito. Ngiting halos nagpatigil ng mundo niya. Yes, and I heard everything. Totoo bang sinabi mo? Sabi mo narinig mo lahat. Bakit itatanong mo pa kung totoo? Well, gusto ko lang namang makasiguro kung hindi ako nananaginip. Dahil kagaya mo, masaya rin ako. Talaga? Aha. Kinabig siya ni Arthur at hinalikan sa noo. I've never been so happy in my life. Not until this day. Not until you came. Hindi ko alam kung bakit pero ibang-ibang epekto mo sa akin at hindi ko pa to nararamdaman sa kahit na sino. Pag-amin nito, kiming ngumiti si Ayla. Baka naninibago ka pa lang. Ang tagal mo kasing walang nakatalik, di ba? No, I don't think ganun ang nararamdaman ko. It's deeper than that. Naikwento ko na ba sa'yo kung bakit ako nagkasakit? Umiling siya. Hindi pa. Ang sabi mo lang hindi na yan tumatayo. Pero kagabi parang hindi naman siya galing sa sakit. Natawa si Arthur. Pilya ka rin pala. Pero gusto kong side mo na yan. Pero yun na nga, ayoko naman kasing isipin mo na masyado akong osyosera. Kaya hindi ako nagtatanong about sa sakit mo. Isa pa, pangalawang beses pa lang nating pagkikita. That's what you know, Ayla. Anong ibig mo sabihin? Well, the truth is that I've been watching you from afar. Hindi ko magawang lumapit dahil ayoko ma-pressure ka at isiping hindi ako makapaghintay. Palihim mo akong pinagmamasdan? Kahit tuwing naglalampaso ako ng sahig sa ospital? Tumango ito. Yes, pero hindi ako stalker I don't know why. Pero bukod sa kakaibang epekto mo sa akin, may namamahiring takot sa dibdib ko. Bakit naman? Hindi ko rin alam. It just happened. I just felt it. Tumingala ito sa kisame. You know, 5 years ago, I was supposed to marry somebody. Nagpo-propose na sana ako sa kanya dahil tingin ko, siya na ang babaeng para sa akin. Pero nang puntahan ko siya sa kondo niya, I just found out na hindi lang pala ako ang lalaki sa buhay niya. I saw them on act, at mula na nawalan na ako ng gana. Akala ko dahil lang yun sa nasaktan ako. Pero nang sumapit na ang 6 na buwan at wala pa rin nangyayari, na kahit gaano pa kaganda o kasexy ang nasa harapan ko, wala talaga. Kwento ni Arthur. Ganun pala yun. Yeah, but then I saw you. Akala ko nga nababaliw na ako noon dahil bigla na lang nagising ang buong pagkatao ko mula sa matagal na nitong pagkakatulog. I may sound pervert, pero yun talaga nararamdaman ko sa'yo. And last night, I did what I thought was impossible for me to do. Ayla, ikaw talagang susi sa lahat ng to at nagpapasalamat ako sa'yo. Pagpapatuloy nito bago kinuha ang isa niyang kamay at hinalikan ng ibabaw niyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero kung ako talagang gamot sa'yo, mananatili ako sa tabi mo hanggang gusto mo. Sagot ni Ayla. Thanks. That gave me an assurance. Alam mo na, minamadali na rin kasi ako ni Daddy. Gusto na niyang magkaanak ako. It was some sort of legacy for him. Hindi ba ganun naman talaga mayayaman? Palaging iniisip kung paano magpapatuloy ang lahi nila at kung paano sila mapapanatili sa itaas. Pagkak itong natawa. Yeah, you're right. Kaya lang, hindi ako ganoong tao. Hindi ko rin naman madadala sa hukay ang kahit na anong material na bagay na mayroon ako. It was just me and the cold casket under the soil. Hindi siya sumagot. At kahit pigilan niya ang sarili, umusbong pa rin sa dibdib niya ang paghanga rito. Hindi lang kasi ito mabait. Alam din ito kung ano ang tama at mali, at marunong itong rumispeto. Can I make a request, Ayla? Anito makaraan ng ilang saglit. Ano yon? Can you just stay here? Can we just stay here? Sandaling natigilan si Ayla, pagkaway pinakatitigan ito sa mga mata. Ibig mong sabihin, dito na ako titira? Yes, yun ay kung okay lang naman sa'yo. I know it really sounds crazy, but I want to see you every day. Bakit naman? Hindi ko rin alam. Huminga ng malalim si Ayla. Okay, sige. Hindi ba inaasahan din naman ng daddy mo na magkakaapo siya? Ouch.
Bakit pagdating sa'yo, parang ang sakit sa tenga ng katotohanan? Natawa siya. Unang beses niya yatang ginawa mula nang makilala ito. At kahit papaano, napagaan niyon ang bigat na daladala niya sa dibdib. Sus, baka arte mo lang yan. Pumayag na nga ako, hindi ba? Anya. Oo nga, narinig ko naman. At kung ganon, let's start again. Humisi pa ito. Anong ibig mo? Wala nang nagawa si Ayla nang pumailalim silang muli ni Arthur sa comforter. At doon ay muling naulit ang mga naganap sa kanila nang nagdaang gabi. Mula nga ng araw na yon, hindi na sila halos mapaghiwalay pa. Kung saan naroon si Ayla, naroon din si Arthur. Madalas din ay tinatrato siya nitong parang prinsesa. Dinadala sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Idinidate sa mga mamahaling restaurant, nanonood ng movies at kung ano-ano pang tipikal na ginagawa ng mga magkasintahan. Subalit ayaw niyang isipin na magkasintahan nga sila dahil alam nilang pareho kung ano ang kapalit niyon. Kahit pa palaging sinasabi ni Arthur na hindi yun tungkol sa deal nila, yun pa rin ang unang pumapasok sa isip ni Ayla sa tuwing titingnan sila ng ibang tao na may panaghili. At kahit sa ospital, alam niyang pinag-uusapan na sila. Hindi na lang niya yun pinapansin pa. Ay, pwede bang mag-request? Tanong ni Arthur habang nilalagyan ng sinangag na kanin ang plato niya. Ito mismo ang nagluluto ng pagkain nila dahil wala naman daw itong ginagawa. Kagyat na gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanya mga labi. May kakaibang lambing kasi kapag ganoon ang tinatawag nito sa kanya. Lambing na nagpapabili sa tibok ng kanyang puso. Okay, ano yon? Can you stop working? Napatigil siya sa akmang pagsubo at napatingin dito. Bakit? Wala lang. Ayoko lang na napapagod ka. Yun ba talaga ang totoo? O mas gusto mong palagi ako nakakasama? O nahihiya ka na janitress lang ako? Ano ka ba? Wala naman akong pake kahit na ano pang trabaho mo. Marangal ang trabaho mo at isa sa pinakamahirap na gawain sa ospital. Pero totoo na gusto kitang makasama lagi. Alam mo na, jobless ako ngayon. Hindi pa rin ako pinapabalik ni Daddy sa kumpanya eh. Nag-e-enjoy pa raw siya dun. Kaya gusto mo rin ako maging jobless, ganun ba? Hindi naman sa ganun, Ayla. Basta, hindi ko may paliwanag eh. Parang batang sagot nito. Napailing siya. Dahil may 2 buwan na silang nagsasama sa penthouse nito, kahit papaano'y nakilala na rin niya si Arthur. Minsan nag-aakto itong parang bata, kagaya na lamang ng mga sandaling yon. At hindi alam ni Ayla kung bakit cute na cute siya rito. Paano kung ayaw ko? Sabi niya. Lumabi ito. Di wala akong kasama rito. At anong tawag mo sa akin? Ang ibig kong sabihin kapag umaalis ka. Sus, palusot. Sagot ni Ayla bago sumubo ng tapa. Subalit paglapat pa lamang niyon sa kanyang bibig, ay madali siyang napatakbo sa lababo. At doon ay sunod-sunod na napasoka. Hey, are you okay? Tanong ni Arthur na nakasunod kaagad sa kanya. Panay ang hagod nito sa kanyang likod habang hawak na nito sa isang kamay ang tissue. Ilang segundo ang pinalipas ni Ayla bago sumagot. Hindi ko alam. Bigla na lang ako nasoka ng malasahan ko ang tapa. Ha? Bakit naman? Hindi ba yun din naman ang timpla na gusto mo? Medyo matamis na may konting anghang at maraming bawang. Sabi nito sabay abot ng tissue sa kanya. Oo nga, kaya lang, ewan ko ba? Basta ayoko ng tapa ngayon. Okay, hindi na ako magluluto mula ngayon. Pero para makasiguro tayo, magpatingin na tayo sa doktor. Baka kasi kung ano na yan. Hindi, okay na ako. Matagal siyang pinagmasdan ni Arthur. Akala ni Ayla, hindi sasang-ayon ng lalaki. Pero nakita niya itong tumango. Sige, pero kapag naulit pa to, magpapatingin ka na, okay? Okay po. At hindi nga inaasahan ni Ayla na muli siyang masusukan ng sumunod na araw. Sinamahan pa yun ng pagkahilo kaya agad siyang dinala ni Arthur sa emergency room ng Larson Medical Center of St. Therese. At pareho pa silang nagulat nang lumabas na ang resulta ng mga test na isinagawa sa kanya. Congratulations, sir. Ayla is carrying your child. Masayang sabi ng doktor na nag-assist sa kanya sa ER. What? A child? Ani Arthur. Yes po, sir. Nagkatinginan sila ni Arthur. Hindi alam ni Ayla kung anong mararamdaman sa mga sandaling yun. Pakiramdam niya, maiiyak siya at nakikita niyang ganoon din to. Sir, hindi po ba kayo ang ama? Naku, pasensya na po. Akala ko po kasi No, I am the father. Madaling putol ni Arthur sa sinasabi nito bago ito muling binalingan. Okay naman ba sila? Malusog ba? Tell me, doctor. Oho, ayos naman ho si Ayla at ang anak niyo.
She's healthy pero bibigyan ko pa rin ho siya ng reseta para sa kanya mga vitamins. Okay, thanks. At muling tumingin sa kanya si Arthur na may matamis na ngiti sa mga labi. Pagkatapos, nilingon nito ang impis niyang tiyan at hinawakan yun. Oh God, is this even real, Ayla? Magkakaanak na tayo. Masayang wika nito. Napangiti na rin siya kasabay ng pagtulo ng kanya mga luha. Oo nga, magkakaanak ka na. Anyang hindi maitago ang pait sa tinig. Naisip kasi niya na after 9 months, tapos na ang lahat sa kanila. Kagyat na napabaling si Arthur sa kanya. Anak natin, Ayla. Don't leave out yourself. Wala naman tayong pinag-usapan tungkol sa mangyayari, hindi ba? Basta ang sabi ko, gusto ko magkaanak. At ngayon, gusto ko maging parte ka nun. Naintindihan mo? Hinawakan nito ang kamay niya at paulit-ulit yung hinalikan. Umusbong naman ang mumunting pag-asa sa dibdib ni Ayla na pilit niyang itinataboy noon pa man. Ayaw niya talagang mangarap na may bukas para sa kanila ni Arthur. Pero sa araw-araw na magkasama sila, hindi na niya makontrol pa ang sarili na hindi ito magustuhan. Alam niyang maaari siyang masaktan sa huli, kaso pasaway ang puso niya. Nagising na lamang kasi siya isang umaga na tumitibok na yon para kay Arthur. Hindi gustong isipin ni Ayla na isa lamang itong panakipbutas sa mga problemang pinagdaraanan niya. Hindi pa rin kasi okay ang kanyang ina na nasa ICU pa rin sa hanggang ngayon. Yung ibinigay nitong 10 milyon sa kanya, unti-unti na niya yung nabawasan dahil ayaw niyang iasa lahat kay Arthur ang gastusin sa ospital. Sinisikap niyang makihati kahit panay ang tutol nito. At hindi alam ni Ayla kung hanggang kailan ba magiging ganoon ang kanyang ina. Ayaw niyang sumuko pero kapag nakikita niyang nahihirapan ito, parang gustong bumigay ng lahat ng tapang na naipon niya sa dibdib. Parang gusto na lang niyang umiyak. Ayla. Napabaling siya kay Arthur na hawak-hawak na ang kanyang kamay. Anong iniisip mo? Ha? Iniisip? Yes, natulala ka na kasi. May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo agad sa akin habang narito pa tayo sa ospital. Wala naman. Huminga ito ng malalim. Pero may gumugulo sa isip mo. Well, hindi ko na muna aalamin kung ano dahil ayoko ma-stress ka. Bawal na bawal yun sa pagbubuntis. Salamat. Pwede ba nating dalawin ngayon si nanay? Tanong niya. Nakilala na rin ito ng kanyang ina dahil madalas ay kasama niya itong dumadalaw dito. At ang alam ng kanyang ina, manliligaw niya si Arthur. Gusto niyang itama yon, pero ayaw naman niyang mag-isip pa ito ng kung ano-ano kaya hinayaan na lang niya. Oo naman. Umangat ang kamay ni Arthur at masuyong hinaplos ang pisngi niya. I'm so lucky that I found you. Thank you, Ayla. Ngumiti siya rito. Ako rin naman. Swerte ako nakilala kita, Arthur. Well, I must say that we're both lucky that we found each other. Ganon na nga. Okay, hintayin na lang natin ang reseta ng mga vitamins mo. Tapos aakyat na tayo sa itaas. Sige. Hindi naman matagal ang pinaghintay ni na Ayla. At bukod sa reseta, ibinili na rin ng doktor sa kanila kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Inirekomenda na rin sila nito sa OB. Ang sabi ni Arthur, magpapacheck up na rin sila sa araw na yon pagkatapos nilang dalawin ang kanyang ina. Subalit nang makaakyat sila sa itaas, kinabahan si Ayla nang makitang nagkakagulo ang mga nurse at doktor sa ICU yung kinaroroonan ng kanyang ina. Diyos ko! Bulalas niya at hindi na nag-isip pang tumakbo. Ayla, hey! Careful! You're pregnant, remember? Habol sa kanya ni Arthur pero hindi niya ito pinakinggan. Ano hong nangyayari, Dok, Tati? Tanong niya sa doktor ng ina nang maabutan itong papasok sa ICU. She's having trouble breathing. Kahapon muli namin siyang pina-MRI dahil hindi na rin namin siya nakikitaan ng improvement. And I'm so sorry, Ayla. Hindi na siya nakasagot pa. Sunod-sunod lang na pumatak ang kanyang luha habang nakatingin sa loob ng silid ng kanyang ina. Agad naman siyang niyakap ni Arthur. Sa dibdib nito siya umiyak ng umiyak habang walang humpay naman ang pang-aalo nito sa kanya. It's okay, Ayla. It's okay. I'm here. Hindi kita iiwan. Gagawin ko lahat para mailigtas ng nanay mo. Sabi nito habang patuloy sa paghagod ng kanyang likod. Doc Tati, kailangan na ba niyo ng transplant? Tanong pa nito sa doktor na kausap niya. Yes sir, as soon as possible ho sana. Dahil hindi na nagre-respond sa iba niyang gamot si Mrs. De Dios. Lalong napaiyak si Ayla sa narinig. Si Arthur naman ay mas lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Okay, I'll undergo the test. Sabi ni Arthur. Pardon sir? Sigurado ba kayo sa sinasabi ninyo?
Natigil sa pag-iyak si Ayla at agad na tiningala ang lalaki. Arthur, tumingin ito sa kanya. Sabi ko naman sa'yo gagawin ko lahat para sa'yo. I don't want to see you crying. Noon, hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Anong ibig mong sabihin? I love you, Ayla. Ito ang dahilan ko bakit ayaw kong mawala ka sa paningin ko. Kung bakit parang baliw na baliw ako sa'yo. Sinakop mo na ang buong puso ko. Nakakala ko nung una, isang simpleng paghanga lang. Pero nang makasama kita at mas lalo pang makilala, alam kong mas umusbong pa ang paghanga kong yun sa'yo. And now, pagkatapos nating malaman ng magkakaanak na tayo, pagkatapos mong sabihin sa aking anak ko lang ang dinadala mo, tumutol ka agad ang buong pagkatao ko. At doon ko na-realize na mahal na nga kita. At gagawin ko lahat para mapasaya ka. Naiintindihan mo ba yun? Walang pasakali ang pag-amin nito. Napayakap siya ng mahigpit dito. Wala na pakialam si Ayla kung may mga matang nagmamasid sa kanila. Sa mga sandaling yon, galak na galak ang puso niya dahil may katugon na pala ang kanyang nararamdaman. Walang problema kung hindi ka pa handang i-next level ang relasyon natin. Nauunawaan naman kita. Gusto ko lang talagang malaman mo na malinis ang hangarin ko sa'yo. Iba man ang naging umpisa natin. Sabi ko nga sa'yo, hindi yun ang sukatan ng kung anong meron tayo. And that's because I've fallen for you. Ako rin, Arthur. Ako rin. At hindi ko na kailangan maghintay pa dahil sigurado akong ikaw ang gusto ko at ikaw ang pinipili ng puso ko. Talaga? Napabitaw ito kay Ayla at pagguway pinagkatitigan ng kanyang mga mata. Pinunasan din nito ang nabasa niyang pisngi. Oo, Arthur. Hindi ko maikakailang hindi ka rin mahirap mahalin dahil ang kagaya mo ang rason kung bakit maraming kababaihan ang nangangarap na magkaroon ng isang Prince Charming. Masasabi kong nasalo mo na ang lahat ng magagandang katangian, kaya unti-unti ako nahulog sa'yo. Kaya sa lahat ng nangyayari ngayon sa buhay ko, meron pa rin akong dapat na ipagpasalamat. Kasi nariyan ka at may isa pang buhay ang darating sa atin. Pag-amin ni Ayla bago ito hinalikan sa mga labi. Madali namang tumugon si Arthur at kung hindi pa tumikim si Doc Tally, baka hindi pa sila nag-awat. Sir, excuse me lang, pero sigurado ho ba kayo sa desisyon ninyo? Ulit nito sa tanong kanina habang nanunodyong nakatingin sa kanila. Pinamulahan naman ng mukha si Ayla. Of course, hindi naman lahat ng atay ko ang kukunin niyo, hindi ba? Sagot ni Arthur. Oo naman, portion lang naman hong kukunin natin at yun ay kung papasa kayo sa mga test. Bali ho sa kaso ni Mrs. De Dios na maliit lang ang pangangatawan, around 30% ho ng liver mula sa donor ang kakailanganin niya. Pero Doc, singit ni Ayla, hindi ho ba ito delikado para sa donor? Hindi naman, ang atay kasi natin ay kusang nagre-regenerate. Ibig sabihin, may kakayahan itong tumubo sa halos normal nitong size at mga 3 hanggang 6 na buwan ang aabutin yon. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Mas mainam kung walang bisyo si Sir, mas mabilis ang proseso. Mapagpatawad ang liver natin, hindi gaya ng ibang organs na kapag na-damage ay mahirap ng pagalingin. Paliwanag nito. Nagkatinginan sila ni Arthur. Sigurado ka ba talaga, Art? Hindi kaya magalit ang daddy mo? Tanong ni Ayla. Hindi pa niya nakikilala ang ama nito at sa mga sandaling yun, ay hindi niya maunawaan kung bakit bigla siyang kinabahan. Oo nga sir, iyon din ang inaalala ko. Sang-ayon ni Doc Tati. Alam niyo naman hong mahaba ang proseso nito, hindi ba? Kailangan niyong gumawa ng written consent sa katunayan na walang pamimilit na naganap at ipapasa sa Board of Ethics ng ospital. Saka pa lang ho kayo dadaan sa compatibility screening. Kung pasado at may medical clearance na kayo, ang pasyente naman ang kailangan ng evaluation. Saka pa ho ito aaprubahan ng Board of Ethics. Mahabang paliwanag nito. I know the process, Doc. And don't worry about my father. Ako na ang kakausap sa kanya. Just give me a piece of paper and pen para makagawa na ako ng consent. Pagkatapos, i-test niyo na ako. Sagot nito. Pero Arthur, mas mainam na tawagan mo muna ang iyong ama. Giit ni Ayla. Mamaya na. Your mom needs help. At alam nating lahat na oras na kalaban natin dito. So, the sooner na ma-examine ako, the better. May pinalidad nitong wika. Hindi na naman sila nakipagtalo pa ni Doc Tally kay Arthur dahil alam nilang pareho na hindi na talaga mababago ang desisyon nito. Kaya bago matapos ang araw na yon, natapos na rin ito ang screening. Ito pa mismo ang kumausap sa mga doktor para mapadali ang resulta ng mga test na isinagawa rito. Ang sabi naman, mga 2 araw daw yun bago lumabas. Ayaw mang hilingin ni Ayla na mag-match ang dalawa dahil alam niya ang risk niyon sa 2 taong mahal niya,
Subalit umaasa pa rin siyang sana nga ay madugtungan pa ng mas mahaba ang buhay ng kanyang ina. Nang sumunod na araw, nagising sina Arthur at Ayla sa hindi inaasahang bisita. Dad? Ani Arthur sa amang prenteng nakaupo sa sofa. Dama niya ang pagkabuway ni Ayla sa kanyang tabi nang marinig ang kanyang sinabi, kaya mahigpit niya itong hinawakan. What brought you here? Tanong niya sabay lapit dito. Nakaalalay lamang siya sa katabi hanggang sa maiupo niya ito sa pang-isahang sofa. Tumingin muna ito kay Ayla, pagkuway sa kanya. Alam mo na siguro kung bakit ako narito. Huminga ng malalim si Arthur. Dad, kung tungkol to sa transplant, wala naman ho kayong dapat ikabahala ron. You know that I'm healthy. I know, pero anak pa rin kita at may paki pa rin ako pagdating sa kalusugan mo. Lalo na kung ibibigay mo lang sa isang estranghero ang parte ng katawan mo. Seryosong tugon nito. Ayla's mother isn't a stranger. Siya ang magiging lola ng apo nyo. Natigilan ng kanyang ama, pagkaway na patingin sa bandang tiyan ni Ayla. Pagkatapos, muli nitong ibinalik ang mga mata sa kanya. Are you sure? Naniniguradong tanong nito habang kakaiba ang kislap sa mga mata. Napangiti si Arthur. Yes, Dad. Ayla is carrying our child. Your grandchild. Oh my God, Arturo. Congratulations! Sa wakas magaling ka na. Tumayo ito at niyakap siya. Na dapat nang nating ipagpasalamat kay Ayla. Kung hindi ko siya nakilala, siguro hindi magiging posible ang sa palagay ko'y imposible na mangyari. Yes, I know the burden. At pasensya ka na kung nakadagdag pa ako roon. Kumawala si Arthur sa pagkakayakap ng ama. Wala na ho yun, Dad. Dapat ko rin namang ipagpasalamat ang ginawa nyo. Dahil kung hindi sa inyo, hindi ko makikilala si Ayla. Hinawakan niya ang kamay ni Ayla at diretsong tumingin sa mga mata ng kanyang ama. Dad, mahal ko si Ayla, kaya handa akong sumugal para sa ikasasaya niya. I know, kailangan pa niya ang nanay niya, lalo na ngayon at buntis siya. Kaya kung sakasakali mang mag-match kami, hindi niyo na ako mapipigilan pa. Sana ho'y maunawaan niyo ako. Saka, pinaliwanag na rin naman ng mga doktor na hindi delikado ang pagdodonate ko kay Tita Digna. Napabuntong hininga ito bago binalingan si Ayla. Iha, hindi ako madalas magpasalamat sa mga tao. Pero gusto kong malaman mong hulog ka ng langit para sa akin at kay Arthur. Kaya kung ikaw ang kaligayahan ng anak ko, wala akong magagawa kung hindi ang igalang ang pasya niya at suportahan siya. May tiwala rin naman ako sa kanya pagdating sa pagpili ng babaeng magugustuhan niya. And I know he saw something in you. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ang kanyang ama at kitang-kita niya kung paano nanghilin ang mga luha ni Ayla. Salamat ho. Salamat po talaga. Anito. Don't, Ayla. Alam ko magiging parte na rin kayo ng pamilya namin sa hinaharap. Napatingala si Ayla sa kanya. Ngumiti naman si Arthur dito. Dad is right. Hindi ko naman gustong isilang mo ang anak natin nang hindi tayo na ikakasal. Basta kapag natapos na natin ang lahat ng problema at maayos na nanay mo, we're going to exchange I-dos. If you're going to allow me. Sabi niya. Ibig sabihin, hindi mo pa pala siya inaalok ng kasal, son? May halong inis na tanong sa kanya ng kanyang ama. Dad, marami ho kaming inaasikaso, kaya hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero yun naman ho talaga ang bala ko. Good, dahil kung hindi, ako mismong hihila sa'yo sa simbahan para maikasal kayo. Sa nakikita ko naman, mahal na mahal ka rin itong si Ayla. At dama ko ring magiging mabuting may bahay mo siya. I know, Dad, na kay Ayla na ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Kaya hindi ko na talaga siya pakakawalan pa. Sabi niya bago binalingan ng dalaga. Ayla, will you marry me? Subalit bago pa ito makasagot, nagulat na lang sila nang bigla siyang batukan ng kanyang ama. Dad, para sa naman yun? Ang sakit ah. Magpo-propose ka ng walang singsing? Umayos ka ng bata ka. Ang dami mong ipon pero singsing lang hindi mo pa mabili. Sita nito. Napailing si Arthur at walang imik na tumayo saka tinungo ang kanyang silid. Pagbalik niya, bitbit na niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya yon nang muling tumabi kay Ayla. Dinig na dinig niya ang pagsinghap nito habang nakangiti namang tatango-tango ang kanyang ama. So, pwede na ba ako magtanong ulit kay Ayla nang hindi niyo ako minabatukan, Dad? Ayaw po muna kasi niyong magtanong. Ani Arthur sama. Of course, go ahead. Excited na tugon nito. Napairap na lang si Arthur at binalingan si Ayla. Pagkatapos lumuhod siya sa harapan nito. Uulitin ko lang ang sinabi ko kanina nang wala nang paligoy-ligoy pa. Sweetheart, will you marry me, Ayla de Diyos?
Oo, Arthur. Oo. At sunod-sunod pa itong tumango. Malapad siyang napangiti bago isinuot ang singsing sa daliri nito. Napaluhan naman si Ayla na madali niyang hinalikan sa mga labi kahit pa naroon ang kanyang ama. I love you, Ayla. Thank you for coming into my life. Madamdaming usal ni Arthur. Mahal na mahal din kita, Art. Okay, ipaasikaso mo agad ang mga kailangang asikasuhin sa kasal niyo, anak. Para just in case na ikaw nga ang maging kamatch ng ina ni Ayla at magaling na kayong pareho, wala na kayong poproblemahin. Ikakasal na lang kayo kung saan niyo gusto. Wika ng kanyang ama na mas lalong tumindi ang pangingislap ng mga mata. Bakit pakiramdam ko mas excited pa kayo sa amin, Dad? Biro niya rito. Dahil hindi ko na rin mahintay ang magiging apo ko. Kay tagal kong inasam na magka-junior ka na. Huwag po kayong mag-alala. Sa panahon po ngayon, mabilis na lang umusad ang mga araw. Hindi natin namamalayan na iliwal ko ng anak namin. Sagot naman ni Ayla rito. Sinabi mo pa. Nakangiting wika ng kanyang ama sa fiancé niya. Pagkatapos, binalingan siya nito. Oh, ano pang itinutunganga mo dyan, Arturo? Hala, magluto ka na ng pagkain magugustuhan nitong mag-ina mo. Dagdagan mo na rin kasi dito ako mag-aagahan. Sus, ang hilig niyo talaga sa libre. Daming pera pero makikikain lang. Abat batang ito. Hindi naman ako malakas kumain, ano? Saka gusto ko lang makasalo kayo. Natawa na lang si Ayla sa pagkukulitang yun ng mag-ama. Akala talaga niya dadaan pa sila sa butas ng karayom. Hindi naman pala. Mabait din naman pala ang ama ni Arthur at mukhang makakasundo niya ito. Sweetheart, punta muna ako sa kusina. Ano bang gusto mong kainin? Malambing na tanong ni Arthur sa kanya. Gusto ko ng adobong pusit na maraming bawang. Parang masarap yun. Breakfast? Bakit? Hindi ba pwede? Anyang kangit na nangilid ang mga luha. Nako, hindi naman. Lulutuin ko na ngayon din. Diyan ka lang, kausapin mo muna si Daddy. I'm sure marami kayong mapag-uusapan. Tarantang wika nito bago nagtatakbo patungong kusina. Ganyan ang napapala mong bata ka. Narinig niyang wika ng kanyang maghihimyanan. Tumingin si Ayla rito. Para po siyang bata, no? Ay nako, sinabi mo pa. Madalas din maloko ang batang yan. Para po bang kayo? Natawa ito ng malakas. Mismo. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan habang naghihintay na makaluto si Arthur. Wala namang masasabi si Ayla sa ama nito dahil natural ang pagiging madaldal nito. Halos lahat na yata ng sikreto ng kanyang nobyo na alam nito ay isiniwalat nito. Mula nang sumailalim si Arthur sa screening, mas lalo pang tumindi ang pagdadasal ni Ayla at hindi naman siya binigo ng nasa taas. Dahil nang lumabas ang resulta, parang bigla ay nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi na rin pinatagal pa ni Arthur at ng ama nito ang lahat. Bilang may-ari ng ospital, inutusan ng mga ito na padaliin ang proseso at makalipas lamang ang 5 araw, isinagawa na ang transplant. 5 oras ang ipinaghintay nila ng ama ni Arthur bago ito ilabas ng operating room at dalhin sa ICU dahil kailangan nito ng close monitoring. Ang sabi sa kanila ni Doc Tati, 1 to 2 days daw ang itatagal nito roon. Nang masiguro ni Ayla na okay naman si Arthur, bumalik siya sa may waiting area sa tapat ng operating room at muling naghintay. Aabutin daw kasi ng hanggang 12 oras ang operasyon ng kanyang ina. Ayla. Masuyong tawag sa kanya ng ama ni Arthur na naroon na pala sa tabi niya. Ngumiti siya rito. Bakit po? Why don't you rest muna, iha? Alam mo na, baka mapagod ka ng husto at masama ito sa inyo na magiging apo ko. Ako na muna ang bahala rito. Nagpahanda naman ako ng 1 kwarto para sa atin. Pwedeng doon ka muna. Tuloy-tuloy nitong wika. Okay lang naman po ako. Kaya ko naman po. Sigurado ka ba? Baka kasi ako mapagalitan ni Arturo kapag pinabayaan kita. Natawa si Ayla. Hindi naman ho siguro. Ayos lang po talaga ako. Wala rin naman po ako nararamdaman saka nakaupo lang naman po ako. Pero kahit na iha, nakakapagod pa rin ang umupo. Tapos natetense ka pa sa operasyon ng 2. Kinuha niya ang kamay nito at masuyo yung pinisil. Huwag po kayo mag-alala. Magsasabi po kaagad ako sa inyo kapag nakaramdam ako ng pagod. Tinitigan siya nito ng matagal, pagkuway bumuntong hininga. Okay, ikaw ang bahala. Basta magsasabi ka kaagad, ha? Opo. Muli ay tahimik silang naghintay ng ama ni Arthur sa labas ng operating room. May mga oras na tumatayo ang may edad na lalaki para silipin ang kanyang kasintahan sa ICU.
o di kaya naman ay ikukuha siya ng pagkain o maiinom. Kaya hindi tuloy niya mapigilan ng mapangiti. Para na rin kasi niyang kasama si Arthur sa katauhan nito. Pagkatapos ng 8 oras na paghihintay, lumabas na rin sa wakas si Doc Tati sa operating room nang may ngiti sa mga labi. Napaiyak naman siya sa balikat ng kanyang biyenan. Kahit kasi hindi magsalita ang doktor, alam na niyang ligtas ang kanyang ina. Gaya ni Arthur, mananatili ang nanay mo sa ICU para sa close monitoring. Mas matagal nga lang siya dahil pwedeng abutin siya roon ng 3 araw. Depende pa rin sa magiging tugon ng katawan niya. We will be checking for any signs of rejection for her liver function and her blood pressure. Paliwanag ni Doc Tati. Maraming salamat ho talaga, Doktora. Hindi ko na ho talaga alam kung paano ko pa kayo pasasalamatin sa lahat ng to. Humihikbing wika ni Ayla. I just did what I need to do, and that is to save your mother. Thank you po ulit. Sige na, babalik na ako sa loob. Doon na lang kayo maghintay sa labas ng ICU. Thanks, Doc Tati. Sabi naman ng ama ni Arthur. The pleasure is mine, Chairman. Sagot ni Doc Tati bago muling bumalik sa loob ng operating room. Tara na sa ICU. I'm sure excited ka nang makita ang iyong ina. Yaya sa kanya ng may edad na lalaki. Tama po kayo. Salamat din po sa inyo. Ani Ayla. Sus, yan ka na naman, iha. Hindi ko po kasi alam kung paano ba ako nakatagpo ng mga mabubuting taong kagaya nyo. Kahit si Arthur, hindi ko pa rin mapaniwala ang mahal ako. Don't think about anything, iha. Remember, nakaka-stress ang mag-isip ng mag-isip. Basta ang mahalaga ngayon, ligtas silang pareho. At alam ko, patuloy na bibiyayaan ang pagsasama ninyong ito ni Arturo dahil isa ako sa magdarasal para doon. Napangiti na lang si Ayla at niyaya ito patungo sa ICU. Pagkalipas nga ng 3 araw ay nakalabas na rin sa ICU ang ina ni Ayla. Si Arthur naman ay mas naunang lumabas dito at nagpapagaling na rin. Panay ang pasasalamat ng kanyang ina sa mag-amang Larson na ikinatuwa naman ng dalawa. Pinalipas din niya ang 1 linggo bago sabihin ditong boyfriend niya si Arthur at ikakasal na sila. Para sigurado siyang malakas-lakas na talaga ito. At sa pagkatuwa niya, parang mas lalo pa itong sumigla. Hindi na rin niya inilihim pa ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Inaasahan niyang marami itong tanong, subalit mahigpit na yakap lamang ang kanyang natanggap. Matagal na raw nitong pinagdarasal ang magkaroon ng apo, at ngayon ay matutupad na raw yun. Matulin pang lumipas sa mga araw at dahil tutok silang lahat sa medikasyon ng kanyang ina, madaling nakarecover ang katawan nito, habang si Arthur ay ganoon din. Doon na sila pinatira ng mag-amang Larson sa mansyon ng mga ito, dahil dadalawa na lang naman daw ang mga ito roon. Hindi naman sila tumutol pa. Pero hindi rin pinabenta ng nanay niya ang bahay nila. Pinaupahan na lang nila yon. At sa pagsapit ng 3 buwan, itinakda ang kasal nila na isang intimate wedding sa bakuran lang mismo ng mga Larson. At ngayon, ay pakinggan naman natin ang mga pangako nila sa isa't isa. Anang paring nagkakasal sa kanila na tinanguan si Arthur. Tumikhim naman ito. Ayla, hindi ko may papangakong palaging masaya ang landas ng ating tatahakin. Alam ko marami tayong pagdaraanan na kung minsan ay maiisip na nating sumuko. Pero ito ang pakatandaan mo. Kailanman ay hindi ako bibitaw. Maaari ako mapagod, pero patuloy akong lalaban para sa atin. Para sa pagmamahalan natin. At para sa kinabukasan ng pamilyang bubuuin natin. At mula sa araw na to, mas mamahalin pa kita ng higit pa sa buhay ko. Nang higit pa sa kayang ialay ng puso ko. I love you, Mrs. Ayla de Dios Larson. Mula ngayon, bukas at sa darating pa mga araw. Madamdaming wika ni Arthur na muling nagpatulo sa kanyang mga luha. Madali naman ito yung pinunasan bago ngumiti. Arthur, unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga ginawa mo para sa akin at para kay nanay. Kahit alam ko naririndi ka na, paulit-ulit pa rin kitang pasasalamatan dahil yun naman talaga nararapat para sa isang taong kagaya mo na handang ialay ang buhay para sa taong minamahal niya. Kaya naman mas pakamamahalin pa kita at pasasayahin araw-araw. Nandito lang din ako bilang sandalan mo kapag napapagod ka, ang magiging karamay mo sa lahat ng sandali. At kung may dumating mang malalaking alon sa ating paglalakbay, mananatili lang akong nakakapit sa mga palad mo at kasabay mong magdarasal. Mahal na mahal kita, Mr. Arthur James Larson. Hanggang wakas. Mahabang tugon ni Ayla at kagaya niya, hindi rin ito mapigilang mapaiyak.
At base sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahang katoliko at sambayanan, kayo, Ayla at Arthur ay mag-asawa na. Wika ng pari, pagkaway nakangiting binalingan ang kanyang asawa. Arthur, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. At kasabay ng paglalapat ng kanilang mga labi ay ang malakas na palakpakan sa paligid. Narinig pa nila ang malakas pang tinig ni Peter at Vincent na halatang kinakantsawan si Arthur. Masaya ang naging selebrasyon ng kanilang kasal. Pagkatapos ng kasal, nagtungo sila ng New Zealand para sa kanilang honeymoon. At makalipas pa ang 5 buwan, isinilang ni Ayla ang kambal nilang supling na lalaki't babae. 2 munting patunay na ang lahat ng sakit, takot at sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Sa tuwing pinagmamasdan ni Ayla ang kanyang ina, malusog, masigla at kargang mga apo, hindi niya mapigilang humiti. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, ngunit natutuhan niya ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan. Ito'y tungkol sa pagpili ng taong mamahalin, kaakibat ang pananalig kahit hindi sigurado ang bukas. At sa piling ni Arthur, alam ni Ayla na tama ang pinili niya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.